Simple na yun. Kung nagbayad ka ng quiz, makita mo na income tax at Pinoy, hinamon si Congressman Mikey Arroyo na ilabas ang ITR para patunayang nagbabayad siya ng tamang buwis. BIR hindi raw makikipag-areglo kay Mikey. Kapatid ng Luneta hostage taker at dating pulis na si Gregorio Mendoza sumuko na sa DOJ pero kinestyon kung bakit siya may warrant. 50 bahay na abo sa sunog sa Cubao. Panibagong kalbaryo sa motorista, presyo ng krudo, matatagdagan na naman ng 1.50 kada litro sa susunod na linggo. Dahil sa malagintong presyo ng gasolina, pasahero sa MRT, umabot na ng 1 milyon sa loob lamang ng isang buwan. Sa Aksyon Metro, hinihinalang kidnapper na nagbebenta raw ng lamang loob ng mga kinidnap na bata, kinuyog sa presinto. Sinasabing kawatan na nag-a-apply bilang yayak, sabay nagnanakaw at naglalason, natimbog sa QC. Suspect na binansagang poison ivy, nangako ng paghihiganti. Mga nabiktima, gumanti ng sapak. Sabaw yan, hindi ano yan. Jordania na nagbibenta ng umano'y peke na call cards, kalaboso. 20 katutubo sa Bataran sa Palawan, patay dahil sa diarrhea. Inuming tubig galing sa ilog, kontaminado ng dumi ng tao at hayop. Bangkay ni Sally Ordinario, inabot ng 10 oras bago maiuwi na sa bahay niya sa Isabela. Mister ni Sally naging emosyonal. Sa aksyon abroad, 12 estudyante sa Brazil, patay sa pamamaril. Suspect, huling binaril ang sarili. At 3 board member ng MTRCB nagbitiw sa pagre-review sa kaso ng Willing Willie. Sa Makata Super View, costumes na heavy at siksik, ipanlalaban sa Sumo Olympics. Pilipinas, magandang gabi. Ngayong Biyernes, 8 ng Abril. Ang maaksyong balita. Ala people power po ang eksena sa isang presinto sa Maynila kagabi. Ang punteriya nila ang nakatitineng lalaki na nangingidnap daw ng mga bata para ibenta ang kanilang lamang loob. James Beltran, ikwento mo. Napasugod ang daan-daang residente ng Sampaloc sa Presinto 4 sa Maynila kagabi. Pilit nilang pinalalabas mula sa istasyon ng isang lalaking miyembro raw ng sindikato nandudukot ng mga bata para kunin ang kanilang mga laman loob. Kwento ng 13 anyos si Jane, muntik na raw siyang dukutin ng 3 lalaki sa isang kalye sa Sampaloc ilang linggo nang nakaraan. Mabuti na lang daw at nakatakbo daw sa... May umarang po sa akin na kotse. Bumaba po sila. Tapos po hinabol na po nila ako. At kagabi nga, nakita raw ni Jane si Lamberto Baldos nagmamaneho ng isang puting Nissan Irvan. Namukhaan niya ito nakasama sa malalaking nagtangkang dumukot daw sa kanya. Kamukha ba niya sa naalala mo? Ganyan po yung buhok yung nasa kotse. Bago ito, kumalat sa Maynila ang mga posto ng batang pinugutan at inalisan ng laman loob. Base sa mga kumakalat na text, isang sindikato raw ang may gawa nito. Nagkataon namang puting van din ang gamit ng pinagsuspetsang si Baldos. Pero paliwanag niya, may dinalaw lang siyang kaibigan sa lugar. Pupunta ko ngayon si chairman, si Daniel Landicho. Ay nagkataong wala siya. Kaya umistambay muna ako doon sa may harap ng simbahan. Habang naghihintay, kinakabit ko yung seat cover ng sasakyan. Iimbestigan pa rin doon mga pulis ang bintanga pero para hindi makuyog ng mga tao, sa presinto muna magpapalipas ng oras si Baldos. Ngayon, ito ay inimbestigahan. Ito ay nagkakandak tayo ng verification sa tao. James Beltran, News 5. Tiklo sa QC ang kilabot na yayang namamasukan daw para magnakaw at manglason. Nagsuburan sa presinto ang mga niloko umano niya pero ang drama ng suspect na tinawag na poison ivy, naghihiganti lang siya. Ikwento mo, J. De Castro.
sa lahat ng ginawa na to, hindi ako natatakot. Hanggang sa presinto, paghihiganti ang banta ni Ana May Librando, ang sospek na namamasukang yaya para magnakaw at manglason. Kung di siya makakalimas ng gamit, lalasunin niya ang kanyang biktima. Pero natigil ang modus ng binansagang si Poison Ivy noong 5 ng Abril nang muli siyang mambiktima sa Barangay Baysa. Pero ayaw ko na mag-comment dun. Pero tingin mo mga ilan na biktima mo? Hindi ko alam. Basta ang isa lang ang sinisigurado ko sa sarili ko hanggang nabubuhay ako. Ipaghihiganti ko yun ng walang katapusan. Pero paghihiganti rin ang iginanti ng ilang biktima ni Librando. Gaya ng pamilyang ito na agad napasugod sa presinto. Wag, masama ko yan. Hindi ano yan. At makukulong kayo dyan, makukulong kayo. February 23 raw na masukan sa kanila si Poison Ivy. Nang araw din yon, natangay din ang mahigit 700,000 piso nila. Siyempre, nakakatuwa din kahit na alam kong hindi na mababalik kung ano man yung nakuha sa akin. At least, di ba, mapapanatag ako na wala nang mabibiktima. Sana hindi siya makawala ulit. Si Michelle naman, napaluwas pa galing Pampanga. Tinimbre raw kasi ng kaopisina niya na napanood si Poison Ivy sa TV5. Sa TV, sa Sapol sa TV, yung kaklase ko, ay yung ka-office mate ko, sabi niya, Michelle, nahuli yung Poison Ivy, tignan mo nga kung yun yung katulong nyo. Kwento ni Michelle, 8 cellphone, 1 laptop at ilang alahas ang ninenok umano ni Librando sa kanyang pamilya. Ninakawan na, nilason pa raw sila. Hindi naman po namin na-check kung ano yung nilagay sa food, basta't ang naramdaman na lang namin, pare-pareho na kami nagtae, sumuka, ganun po. Nahahospital na kami. Depensa naman ni Librando, ganti lang niya ito sa sinapit niya nung 15 anyos pa lang siya. Tinangka raw siyang gasain at muntik pang mapatay ng amo niyang lalaki. Pero imbis raw na tulungan, siya pa ang idiniin ng mga pulis. Hindi man ako nabigyan ng patas na hustisya doon sa nagiging amo ko noon. Yun yung pinakamasaklap na nagiging unang buhay ko dito sa Maynila. Yun yung nagbigay sa akin ng tapang, yun yung naglaso ng utak ko na okay lang, hindi nyo ako bigyan ng hustisya. Sa tono, walang pagsisisi si Poison Ivy sa mga pamilyang pinasukan at ninakawan umano niya. Ang kanyang babala, marami raw silang mga pinagmalupitan ng amo na naghihiganti. Gagawin namin to, maghihiganti kami sa kahit sino. Sa kahit sinong amo, wala kaming pakialam. Payo naman ng mga pulis, bukod sa maging doble ingat sa pagkuha, importanteng tratuhing mabuti ang mga kasambahay. Check thoroughly, i-background check po nila na as much possible kung mahihigan po nila ng mga clearances, police clearance, NBI clearance, para to ensure po na nakukuha nila hindi po kagaya nitong si Poison Ivy. Inilipat na sana kanina si Poison Ivy sa Manila City Jail para dagdag seguridad. Pero dahil dati siyang pugante rito, nagdesisyon ang mga otoridad na sa QCPD muna ikalaboso si Poison Ivy. Nahaharap siya ngayon sa patong-patong na kasong qualified theft and frustrated homicide. Jade De Castro, News 5. Paalala po sa mga kapatid natin, mag-ingat kayo sa pagbili ninyo ng mga call cards. Istado ng mga otoridad ang modus ng isang Jordanian na nanggagancho gamit ang mga peking call cards sa Maynila. Dean De Flora, Equal. Nakaselyo pa ang cell card na ito at sa unang tingin, hindi mo akalaing may mali sa mga ito. Pero sa malapitan, madidiskubring peke pala ang mga cell card. Tampered na kasi ang kinalalagyan ng PIN number ng mga card. Wala ring nakatatak na logo ng network company sa mga selyo. Ang mga card daw na yan, ang ginamit ng Jordanian national na si Sam Ali Rashid para makapanggancho. Sinubukan daw isahan ng suspect ang may-ari ng RYW Money Changer sa Adriatico, Maynila. Tinangka raw ni Rashid na palitan ng peking call cards ang mga binili niyang card na nagkakahalagang 2,000 piso. Kung nalingat ng konti ikaw, yung nagbibenta, ibinulsa rito sa likod. So, ito na lang nakalito rito, yung mga peking ano. Tapos, ang ginawa niya, ayoko na lang, kabalik ko na lang. Ginawa ng babae, hinawakan agad yung kamay. Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect na naharap ngayon sa kasong estafa. Iniimbestigahan na rin ang pagiging illegal alien niya dahil wala siyang maipakitang dokumento. Muli namang nagpaalala ang pulis sa publiko na mag-ingat para hindi maloko. Benta kayo ng mga ganitong prepaid card. Hawakan nyo na muna. Kung bibili, talagang money down. Ibigay nyo yung pera, bibigay nyo rin sa kanya. Huwag yung papayag na hawakan nyo dahil may switch nga ng ganito yan. Okay. Dean De Flora, News 5.
Patay ang siyam na hinihinalang miyembro ng kidnapper ransom group nang makaengkwentro ng mga otoridad sa Zamboanga, Sibugay kagabi. Pinaputukan daw ng mga suspect ang Task Force Zamboanga at Sibugay Police nang tinangka nilang ihain ang warrant of arrest sa leader ng grupo na si Commander Kamsa Asdanal. Ang grupo ni Asdanal ang responsable umano sa pagdakip sa nurse na si Mary Chris Cuarto Cruz noong December 2010. Kasama si Asdanal sa namatay sa bakbakan habang dalawang pulis naman ang malubhang nasugatan. Isang linya ng kuryente rin ang tinamaan sa barilan na nagresulta sa sunog at tumupok sa 5 bahay. Bulaga, alam niyo ba na pwede na tayong makipagkarera kahit na ganito ang ating itsura at kasuotan natin para tayong lumba-lumba? Eto, panoorin nyo na! Let the Olympics begin! Hindi po sa lahat mas gusto ay payan dahil merong ibang binonggang sukat. Mukhang pansumo wrestling pero kay tutulin. Tumatalon pa sa buhangin. Mataas ang lipad, lahat luluntagin. Pati sa pagbato, mukha nga lang bitin. At syempre ang ending, lahat hihingalin. Hanggang sa awarding. Nako baby, kala mo ba hindi kita lalabanan? Kayang-kaya kaya kita. Takbuhan lang ha, hindi kita kaya-kaya ng wrestling. At siyempre po, ito naman pong nakikita ng litrato, yan po ay si Kelly Knitting, 400-pound na sumo wrestler na naitala sa Guinness Book of World Records matapos siyang makayari ng isang marathon. 26.2 miles po ang kanyang tinakbo na halos po umabot yung pagtakbo na ng 10 oras. At alam niyo po ba, hindi na ininda, umulan man at humangin, baliwala pa rin. Obvious ba? Tingnan niyo naman ang katawan. Ako po, napakahirap talaga ng timagin. Ito pa rin po si Makata na bibigay na naman ng impormasyon, edukasyon, leksyon, kasama ang batang sagana sa nutrisyon. Dito lang sa Aksyon! Woo! Susunod sa aksyon, wanted na kapatid ng Luneta hostage taker at dating pulis sa si Gregorio Mendoza sumuko na sa DOJ. Pero bakit kaya hindi sa mga kabaro niyang pulis? Mr. Nisali Ordinario naging emosyonal sa pagsalubong sa mga labi ng asawa sa bahay nila sa Isabela. Kung nagbayad ka ng quiz, pakita mo rin income tax return mo. Congressman Mikey Arroyo hinamo ni Pangulong Aquino na patunayang nagbayad siya ng tamang buwis. At mayat mayang biyahe ni Jasmine Curtis sa Australia, lalaki nga ba ang dahilan? Alamin sa aming pagbabalik. Ang pagiging